King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1246. Kumperensya. Nang makaalis na ang tatlong core disciple, nagsimulang mag-usap ang mission hall. Bakit napakalapit ni Kung Dai kay Zhao Fang? Si Kung Dai at Zhao Yufei ay may magandang relasyon. Talagang binabalaan niya si Zhao Fang na ihinto ang pagsisikap na makisali kay Zhao Yufei. Marami sa mga tao sa karamihan ang nagsimulang punahin si Zhao Fang. Walang nakakaalam na, nang si Kung Dai ay nakalapit kay Zhao Fang, isang imbitasyon ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang, at walang nakapansin na agad na inilagay ni Zhao Fang ang imbitasyon na ito sa kanyang interspatial dimension. Tinutulungan ako ng taong iyon. Si Zhao Fang ay namangha. Mula sa pag-uusap ng mga disipulo sa paligid niya, alam ni Zhao Fang na itong babaeng spiritual race na tinatawag na Kung Dai ay tila may mabuting pakikitungo kay Zhao Yufei. Gayunpaman, kung gustong tulungan ng babaeng ito si Zhao Fang, bakit hindi na lang niya sinabi kay Zhao Yufei ang tungkol sa kanya sa halip na dumaan sa problemang bigyan siya ng imbitasyon? Maliban doon, pagkatapos ng kanyang maikling pakikipag-ugnayan kay Yuan Long, sa wakas ay naunawaan ni Zhao Fang kung gaano kalakas si Yuan Long. Rank 5 True God. Nakaramdam ng lamig si Zhao Fang sa kanyang puso. Si Yuan Long ay hindi pa masyadong matanda. Ang pagkakaiba sa edad sa pagitan niya at ni Zhao Fang ay halos walang kabuluhan. Sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas, hindi natakot si Zhao Fang sa rank 5 True Gods, ngunit mayroon din si Yuan Long ng kanyang spiritual race bloodline, na nagbigay daan sa kanya na makipaglaban sa rank 6 True Gods. Kung susubukan ko para sa Heavenly Divine Realm sa aking kasalukuyang antas, mayroon akong 50% pagkakataon na maabot ang rank 5. Si Zhao Fang ay hindi nasaran ng loob. Kapag matagumpay siyang nakapasok sa Heavenly Divine Realm, hindi na niya kailangang matakot kay Yuan Long. Bukod dito, hindi pa natatapos ni Zhao Fang ang mga huling antas ng kanyang Sacred Lightning Body at 5 Elemental Wind Lightning Technique. Kaya, kailangan pa ring maghintay ni Zhao Fang hanggang sa makumplito niya ang dalawang diskarteng ito bago pumunta sa Heavenly Divine Realm. Sa oras na iyon, mas magiging kumpiyansa siya na maging rank 5 True God. Matapos makapasok sa mission hall, pinili niya ang pinakamadaling misyon at natapos ito sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ay bumalik si Zhao Fang sa kanyang tirahan at pumasok sa pag-iisa. Isang araw, muling bumisita si Pan Hao. Tara na. Dadalhin kita upang maranasan ang komperensya ng mga inner disciple at mga core disciple. Di nagtagal ay dumating si Zhao Fang sa inner disciple living area, kung saan ang Heaven Earth Yuan Qi ay mas makapal na concentrated. Ang bilang ng mga tao sa lugar ng inner disciple ay napakaliit, dahil ang karamihan sa mga inner disciple ay umalis na para sa komperensya. Hindi nagtagal bago dumating si Zhao Fang sa core disciple living area. Ang mga core disciple ay ang tunay na focus ng pagsasanay at mga mapagkukunan ng spiritual ace. Ang bawat code disciple ay tatanggap ng napakalaking proteksyon at pag-aalaga mula sa spiritual race. Mayroong ilang mga core disciple na mas mahina pa kaysa sa mga periphery disciple, ngunit ang kanilang potensyal ay top class. Sa sapat na oras, sila ay magiging mga eksperto. Ilang sandali pa, dumating si Zhao Fang sa isang malinaw na lawa. Ang lawa ay pinagsasalo-salo ng maliliit na tulay, daanan, at mga pavilion. Maraming kabataan at mahuhusay na figure sa mga tulay at landas na ito, na nag-uusap sa maliliit na grupo. Sina Kwasi God Luo Yu at Zhao Yufei ang pangunahing tauhan ng komperensyang ito. Hindi sila darating ng ganoon kaga. Nakita ni Pan Hao na iniskan ni Zhao Fang ang karamihan at agad na tumawa at nagpaliwanag. Dinala kita dito para masilip mo si Zhao Yufei at makita mo rin kung gaano kalakas ang iyong kompetisyon para sumuko ka sa ideyang ito. Tandaan mo, huwag kang gagawa ng gulo. Nagbabala si Pan Hao bago sila sumali sa komperensya. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhao Fang. Natural na hindi niya sasaktan ang isang tao nang walang provokasyon, ngunit ang ilang bagay ay sadyang hindi maiiwasan. Pagkatapos ay humakbang ang dalawa sa maliliit na tulay na tumatawid sa lawa. Kahit na ang reputasyon ni Zhao Fang ay kumalat na sa mga inner disciple, karamihan sa kanila ay hindi alam kung ano ang hitsura niya. Tulad ng para sa mga core disciple, bihira silang nagmamalasakit sa mga maliliit na alalahanin ng mas mababang hanay.
Tumingin ka dyan. Iyan ay si core disciple Zhang Yutong, isang rank 6 true god. Ang kanyang ninuno ay may makabuluhang katayuan sa loob ng spiritual race. Isa siya sa pinakamalakas na kalaban para sa kamay ni Zhao Yufei. Habang naglalakad sila sa mga tulay, ipapadala ni Pan Hao kay Zhao Feng ang mga pagpapakilalang tulad nito. Sa natural, ang kanyang layunin ay upang pigilan si Zhao Feng mula sa kanyang hanggal na pagtugis. Lahat sila ay napakalakas. Tumanggo si Zhao Feng. Ang mga kalahok sa komperensyang ito ay hindi kapani-paniwalang mga henyo. Sila ay alinman sa napakalakas o nagtataglay ng pinakamataas na talento. Kunin ang Zhang Yutong bilang halimbawa. Si Zhao Feng ay hindi pa nakakita ng ganoong batang rank 6 true god dati. Tumanggo si Pan Hao, sa paniniwalang si Zhao Feng ay angkop na tinakot ng lahat ng henyong nakita nila sa daan at alam niyang wala siyang pagkakataon. Pagkatapos ay sinimulan ni Pan Hao na ipakilala si Zhao Feng sa maraming mga inner disciple. Halos lahat ng mga inner disciple na ito ay kabilang sa panig ni Pan Hao. Nang malaman nila kung sino si Zhao Feng, sinimulan nilang pag-alitan si Zhao Feng. Dinala ko siya upang makita si Zhao Yufei at itigil niya ang anumang iniisip na habulin siya. Bulong ni Pan Hao sa kanila. Ang mga inner disciple na iyon ay hindi na nagsalita, bumantong hininga habang sila ay pumunta upang makipag-usap sa isang inner disciple. Hindi ba ito si Brother Pan? Sa sandaling ito, lumitaw ang isang matalinong mukha na kabataan sa likod ni Pan Hao. Alam ni Pan Hao kung sino iyon nang marinig niya ang boses. Inip niyang iminuwestra ang tao. Ito si Quilin, isa sa mga tao ni Zhou Lani. Lihim na mensahe ni Pan Hao kay Zhao Feng. Brother Pan, ang queen na ito ay mukhang unang pagkakataon na makikilala ang taong ito sa tabi mo. Pwede mo ba siyang ipakilala sa akin? Ibinaling ni Quilin ang kanyang malamig at masamang tingin kay Zhao Feng. Ang mga inner disciple ay mahalagang nahahati sa dalawang pangkat. Si Quilin at Pan Hao ay nakatayo sa magkabilang panig. Hindi naalala ni Quilin ang pangkat ni Pan Hao na may ilang gintong buhok na bata. Ito ba ay ilang bagong na-promote na inner disciple? Hindi katumbas ng halaga para sa isang taong kasing halaga ni Brother Queen na makilala ang isang hamak na tao. Agad na tumanggi si Pan Hao at dinala si Zhao Feng sa labas ng komperensya. Maging mas kapansin-pansin para sa akin. Hindi namin maaaring ipaalam sa kanila na ikaw ay isang periphery disciple, o kung hindi ay bibigyan nila ang aming pangkat ng isang matinding bogbog, at ipahiya ka rin. Bulong ni Pan Hao. Umupo ang dalawa sa gilid ng karamihan, kung saan kakaunti ang mga taong gumagala. Hindi talaga hinahabol ni Pan Hao si Zhao Yufei o quasi-god Luo Yu, kaya wala siyang pakialam sa conference. Sa sandaling ito, natahimik ang marami sa mga kabataang nag-uusap at lumingon sa iisang direksyon. Tingnan mo, dumating na si quasi-god Luo Yu. Tinulak ni Pan Hao ang balikat ni Zhao Feng. Dalawang babaeng spiritual race ang lumitaw sa malapit, ngunit ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa babaeng nakaputing damit na nakatayo sa kanan. Ang taong ito ay parang isang engkanto sa yelo, ang kanyang mukha ay parang bulaklak ng lotus na bumabasag sa ibabaw ng tubig. Ang kanyang malinaw at maningning na mga mata ay parang mga kristal habang ang mga kurbo ng kanyang katawan na paminsan-minsan ay nagpapakita ng kanilang mga sarili habang siya ay naglalakad ay pumukaw sa puso ng lahat ng mga binata na nanunood. Siya si quasi-god Luo Yu. Pinahahalagahan ni Zhao Feng ang maladiwata na kagandahang ito. Ang quasi-god na si Luo Yu ay isa lamang rank 3 quasi-god, ngunit habang hawak niya ang spiritual race bloodline, ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas malaki. Mabilis na nabaling ang atensyon ni Zhao Feng sa babaeng katabi ng quasi-god Luo Yu. May nakakalokong ngiti sa mukha ng babaeng ito. Ito ay walang iba kundi ang unang babaeng spiritual race na nakilala ni Zhao Feng pagdating sa spiritual race, si Wei Qingying. Fairy Luo Yu, bakit hindi ka sumama sa amin? Quasi-god Luo Yu, nagustuhan mo ba ang 9-colored heaven yang flower nitong Shen na ipinadala sa iyo? Mahigit sa kalahati ng mga kabataan sa pavilion ay agad na lumukso patungo sa quasi-god na si Luo Yu. Ang ma-welcome kayong lahat sa komperensyang ito ay lubos na nagpapasaya kay Luo Yu. Tumanggo si quasi-god Luo Yu at ngumiti sa lahat ng mahuhusay na kabataang ito.
Si quasi-god na si Luo Yu ay pumasok sa lugar ng komperensya. Biglang napansin ni Wei Qingying ang isang gintong buhok na figure. Sa una ay natigilan, mabilis siyang napangiti. Bumulong si Wei Qingying ng ilang salita sa tainga ni quasi-god Luo Yu, at agad na ibinaling ni quasi-god Luo Yu ang kanyang mahinang nanunuya kay Zhao Fang. Halos lahat ng mga kabataan ay nakatuon kay quasi-god Luo Yu, kaya nang lumiko si quasi-god Luo Yu sa isang tiyak na direksyon, natural na gusto nilang makita kung ano ang tinitingnan niya. Manam, ano ang nangyayari? Nagkagusto ba sa akin si quasi-god Luo Yu? Sa tabi ni Zhao Fang, agad na naramdaman ni Pan Hao na nagsimulang kumabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Hindi siya isa sa mga humahabol sa quasi-god Luo Yu dahil alam niyang wala siyang pagkakataon, ngunit kung ang quasi-god Luo Yu ay magustuhan siya, magiging masaya lang siyang tanggapin. Hindi ba ito si Zhao Fang na gumawa ng paraan mula sa worker disciple dahil sa kanyang pagmamahal kay Zhao Yufei? Si Wei Qingying ay nagbigay ng mapanlinlang ng ngiti, ang kanyang mga mata ay namumungay. Ang mga tao ay nabigla sa mga salita ni Wei Qingying. Parang may narinig na akong ganyan. Kaya ito pala ang brat na ito. Malamig na bumantong hininga ang isang core disciple habang nakatitig kay Zhao Fang. Zhao Fang. Sa dami ng tao, nagulat din si Quilin. Ang mga core disciple at mga inner disciple lamang ang dapat na naimbitahan sa komperensyang ito. Naalala niya na kamakailan lang na-promote si Zhao Fang bilang periphery disciple, kaya paano siya naging isang inner disciple ng ganoon kabilis. Bago niya ito mapag-isipan ng mas malalim, isang kabataang nakasuot ng gininto ang damit malapit kay Zhao Fang ang malamig na tumikim. Isang palaka na nananabik sa laman ng Disney. Nais ding tugisin ng isang mababang lingkod si Zhao Yufei. Tapos na. Daing ni Pan Hao sa kanyang loob. Napakunot ang noo ni Zhao Fang nang lumingon siya sa batang ito na nakasuot ng gininto ang damit. Ang kabataang ito ay may bloodline ng spiritual race, ngunit isa lamang siyang rank 3 true god. Ang kanyang labis na pagmamataas at ang paghamak sa kanyang mga mata ay mas halata kaysa sa sino mang naruroon. Tiisin mo. Siya si Jin Wei, isa sa masugid na humahabol kay Zhao Yufei. Maaaring siya ay bata pa at mahina, ngunit ang kanyang ninuno ay may napakalaking awtoridad sa spiritual race. Ang ninuno ni Jin Wei ay paspusang nagtutulak sa kanya na sundan si Zhao Yufei upang pagsamahin ang kanilang lahi at katayuan sa spiritual race. Nag-message si Pan Hao kay Zhao Fang ng paliwanag tungkol sa background at status ng taong ito. Lingkod. Mayroon ka bang lakas ng loob na makipag-away sa akin? Ang matatalo ay kailangang lumabas. Ang pangungutya ni Jin Wei ay lalong pinasigla ng pananahimik ni Zhao Fang. Kalahati ng komperensya ay nagsasangkot ng mga talakayan at seminar, ngunit ang iba pang kalahati ay nagsasangkot ng nakapagtuturo na mga tunggalian. Hindi pa nakarating ang lahat, ngunit hinahamon na ni Jin Wei si Zhao Fang sa isang tunggalian, tinatakot siya gamit ang kanyang kapangyarihan. Maraming mga inner disciple at mga core disciple ang tumingin kay Zhao Fang nang may malamig na pang-aalipusta at panunuya. Si Jin Wei ay tanyag dahil sa kanyang pagmamataas at masungit na pag-uugali. Ang kanyang mga salita ay malupit at masakit, at siya ay walang alinlangan na isa sa pinakamagaling sa pamamahiya ng iba. Bukod dito, ang lahi ni Jin Wei ay may napakataas na katayuan sa spiritual race, kaya kahit ang mga core disciple ay hindi nang ahas na guluhin siya. Malamig na tinitigan pabalik ni Zhao Fang si Jin Wei. Kung hindi siya aalis, halos tiyak na ipagpapatuloy siya ng taong ito. Sige. Gusto kong maranasan ang kapangyarihan ng isang core disciple. Nang maniwala ang lahat na si Zhao Fang ay aalis ng pabigla-bigla, humakbang siya at tinanggap ang hamon. Sinampal ni Pan Hao ang kanyang sarili sa noo, sa paniniwalang nakagawa siya ng malaking pagkakamali sa pagdadala kay Zhao Fang. Fairy Luo Yu, kung hindi ka tatutol, ako na ang bahala sa lingkod na ito bago magsimula ang conference. Ngumiti si Jin Wei kay Fairy Luo Yu. Dumating si Luo Yu sa pagkakataong ito para saksihan ang lakas ng lahat ng mahuhusay na tao na naruroon. Ngumiti si Fairy Luo Yu, malinaw na binibigyan siya ng palihim na pag-aproba para sa laban na ito. King of Gods, Kabanata 1247. Sa wakas ay nakilala si Zhao Yufei. Yufei, bilisan mo. Magsisimula na ang conference. Nag-aalalang sigaw ni Kung Dai.
Sa malapit ay isang dalisay at walang katulad na dilag na nakasuot ng violet na damit. Ang kanyang puting nyebe na balat ay kumikinang na may malakristal na kinang, na nagpapalabas sa kanya na parang isang mataas at marangal na engkanto ng yelo. Ngunit ang napakarilag na babaeng ito ay may medyo malungkot na ekspresyon at tila hindi masyadong interesado sa anuman. Walang kinalaman sa akin ang conference. Mukhang hindi nagmamadali si Zhao Yufei. Isa itong komperensya na idinaos ng mga upper echelon ng spiritual race para sa iyo at sa quasi-god na si Luo Yu. Ang daming naghihintay sa'yo. Sumugod si Kung Dai at sinimulang hilahin ang braso ni Zhao Yufei, hinihimok siyang bilasan. Hihihi, sabi ko kanina, may inihanda akong surprise para sa iyo sa conference na ito. Paanong hindi ka makakapunta? Dagdag ni Kung Dai. Hindi naman sa hindi ko kilala lahat ng nandoon. Anong uri ng sorpresa ang maaaring mangyari? Medyo nagtataka si Zhao Yufei. Malalaman mo kapag nakarating ka na doon. Isang misteryosong ngiti ang ibinigay ni Kung Dai. Sa malakristal na clearing sa gitna ng lawa, isang core disciple ang nakatayo sa tapat ni Zhao Fang. Tumawa si Wei Qingying habang ina-activate niya ang boundary array na pipigil sa labanan sa pagitan ng magkapareha na makaapekto sa iba. Ang lahat ng mga alagad na naruroon ay nagtipon sa paligid ng yugto ng labanan. Walang malakas na bloodline ang batang ito. Walang paraan na mapaglabanan niya ang bloodline ng spiritual race ni Jin Wei. Ang ilan sa mga core disciple ay walang gaanong interes sa labanang ito. Una, hindi masyadong malakas ang fighting power ng magkabilang panig. Pangalawa, walang suspense sa resulta. Si Jin Wei ay hindi isang napakalakas na core disciple, ngunit mayroon pa rin siyang bloodline ng spiritual race. Kapag nakikipag-away sa kanya, ang isa ay makakaranas ng mas malaking pressure kung mas mahina ang bloodline ng isa. Bukod dito, bilang isang core disciple, nilinang lamang ni Jin Wei ang pinakamahusay na mga diskarte at kasanayan. Dapat umalis ka na lang. Kung aawayin mo si Jin Wei, kailangan mo pa ring umalis pagkatapos mong matalo. Tumayo si Pan Hao sa gilid at bamulong. Sa ibang lugar, ang quasi-god Luo Yu ay tumitig kay Zhao Fang na may malabong ngiti sa kanyang mga labi. Si Zhao Fang ay may magandang mukha at tindig, at siya ay nagtataglay ng tapang at katapangan. Nako, isa siya sa mga tumutudyes kay Zhao Yufei, kung hindi, maaaring naisip ni quasi-god na si Luo Yu na itigil ang labanang ito. Hahayaan kitang maranasan ang totoong spiritual race bloodline. Ikinaway ni Jin Wei ang kanyang ginintoang balabal, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas at pagmamataas. Bagalan. Biglang sabi ni Zhao Fang. Ano? Nagsisisi na ba? Ngumisi si Jin Wei habang nakatingin ng masama sa kalaban. Natigilan din ang mga tao. Nagdadalawang isip ba talaga si Zhao Fang kahit nasa stage na siya? Kapag natalo ako, kailangan kong umalis sa conference, pero kapag natalo ka, kailangan mo ring umalis sa conference, di ba? Casual na ngumiti si Zhao Fang. Ang kanyang mga salita ay agad na umani ng paghamak sa karamihan. Masyadong mayabang ang brat na ito. Talagang iniisip niya na siya ang lahat ng iyon. Ang ilang mga inner disciple ay agad na nagsalita upang purihin si Jin Wei. Sang-ayon ako sa hiling mo, pero hindi ako ang magpapatalo. Tumawa si Jin Wei habang kumpiyansa niyang sinabi. Kung gayon magsimula tayo. Nang makitang pumayag si Jin Wei, tumigil si Zhao Fang sa pagngiti, at nagsimulang bumangon ang nakakapanghinayang aura mula sa kanyang katawan. Habang tinitingnan ni Jin Wei ang mga mata ni Zhao Fang, hindi niya maiwasang manginig habang ang isang maliit na hiwa ng takot ay lumitaw sa kanyang puso. Paano ito nangyari? Bakit naman ako matatakot sa kanya? Medyo namangha si Jin Wei. Agad na na-activate ni Jin Wei ang kanyang spiritual race bloodline. Sa isang iglap, ang katawan ni Jin Wei ay naging transparent na bubog na may nakasisilaw na puting glow. Isang maringal na surge ng bloodline energy ang lumipad kay Zhao Fang. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhao Fang. Bagamat ang Jin Wei na ito ay kulang sa lakas, siya ay lubos na sanay sa paggamit ng kanyang bloodline energy. Talagang tinupad niya ang kanyang reputasyon bilang isang core disciple.
Pagkatapos ng kanyang patuloy na pagpino, nagawa lamang ni Zhao Feng na dalhin ang kanyang Ancient Blood Devil Sun bloodline na halos nasa hanay ng pinakamataas na 1,000 ng 10,000 ancient races. Ang paggamit ng Ancient Blood Devil Sun bloodline sa sandaling ito ay magiging mahalagang walang silbi dahil ganap itong masusugpo ng bloodline ng spiritual race ni Jin Wei. Ngunit hindi na kailangang gamitin ni Zhao Feng ang kanyang bloodline. Hahaha. Malamang nakita ng batang ito ang totoong spiritual race bloodline sa unang pagkakataon. Imposibleng gamitin ang kanyang bloodline sa harap ni Jin Wei. Ilang tao ang natuwa nang makita si Zhao Feng na nakatayo lang sa entablado, hindi nagpapalipat-lipat ng kanyang bloodline. Spirit Accumulation Feast. Habang isinaaktibo ni Jin Wei ang kanyang bloodline, lahat ng Heaven Earth Yuan Qi sa loob ng array ay kanyang gagamitin. Swoosh! Swoosh! Hindi mabilang na puting bubog ang lumipad sa kanyang katawan. Ang mga tipak ng kristal na ito ay bumuo ng napakalaking kamao ng kristal na dumagundong patungo kay Zhao Feng. Ang napakalaking kamao na ito ay tatama kay Zhao Feng, ngunit hindi pa rin siya gumagalaw. Hihihi. Magiging kamangha-mangha kung maaari mong ihinto ang paglipat na ito nang hindi nagpapalipat-lipat ng iyong bloodline. Si Jin Wei ay medyo mapagmataas at mayabang pagkatapos na magpaputok ng kamao na ito. Ganoon ba? Biglang inilabas ni Zhao Feng ang mga salitang ito. Swish! Biglang namuo ang kanyang katawan ng 5 kulay na kidlat, na nabuo sa mga lighting tato na dome-eye-kit sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang isang puwersa ng pisikal na kidlat na maaaring dumurog sa lahat ay tumangay sa kanyang katawan. Ang hangin mismo ay tila lumubog, at ang malakristal na kamao na dumadagandong sa kanya ay nanginginig din. Boom! Ang bigat ng kidlat ay tumaas, na dinurog ang malakristal na kamao at naging dahilan upang manginig ang mismong entablado. Sa malapit, si Jin Wei ay nahuli din at napigilan ng napakalaking pisikal na puwersang ito. Naparalisa rin ng kidlat ang buong katawan niya. Paano? Nadurog ang pag-atake ni Jin Wei. Paano niya nagawa? Ang mga tao ay natangay sa mga pangyayaring ito. Noong una ay naniniwala sila na si Zhao Feng ay makakaranas ng isang malungkot na pagkatalo o magpapatuloy ng ilang desperadong pakikibaka para sa ilang sandali bago matalo. Hindi nila naisip ang ganitong tanawin. Thump. Humakbang pasulong si Zhao Feng, nagpadala ng panibagong alon ng pisikal na puwersa at kidlat na tumatama sa entablado. Naramdaman ni Jin Wei ang pagtibok ng kanyang puso ng isa pang malakas na impact ang bumagsak sa kanyang katawan. Thump. Si Zhao Feng ay gumawa ng panibagong hakbang, at si Jin Wei ay namutla. Pangatlong hakbang. Nagsuka ng dugo si Jin Wei. Pang-apat na hakbang. Napaupo si Jin Wei sa lupa, nanginginig ang buong katawan. Hiss. Tahimik ang lahat sa paligid ng fighting stage. Si Zhao Feng ay hindi kailanman gumawa ng isang malinaw na pag-atake. Sa paglalakad pa lang, nasugatan niya ng husto si Jin Wei, na hindi na nakalaban. Paano ito naging posible? Natuklasan ng maraming core disciple na naruroon na imposibleng maniwala na si Zhao Feng ay may ganitong uri ng lakas. Ito ba ang lakas niya? Ang bibig ni Pan Hao ay nakabuka ng napakalawak na maaaring ipasok ng isang tao ang isang malaking mansanas dito. Pinigilan sila ng hanay na maramdaman kung gaano kalakas ang aktwal na ginagamit ni Zhao Feng, ngunit ang sinumang makapagbibigay kay Jin Wei na walang kapangyarihan ay tiyak na hindi mahina. Ang batang ito. Nakatuon ang mga mata ni Zhang Yutong habang sa wakas ay pinagmasdan niyang mabuti si Zhao Feng. Nakatitig din si Fairy Luoyu kay Zhao Feng, sa kanyang gwapong tindig, sa kanyang malamig at walang pakialam na mukha. Ito ay isang kataas-taasang soberanya ng kidlat, malupit na walang katulad. Zhao Yufei. Sa sandaling ito, may tumawag mula sa karamihan. Nandito na si Zhao Yufei. Napatingin agad ang lahat sa malayo. Isang napakalaking kagandahan, matikas at dalisay, nakadamit ng isang kulay lila na balabal, ay umaanod sa malayo. Sa sandaling ito, siya ang pinakamagandang bagay sa mundo. Maging ang quasi-god Luoyu ay natigilan saglit, at pagkatapos ay isang bahid ng inggit ang bumalot sa kanyang mukha. Yufei. Natigilan ang ekspresyon ni Jin Wei, at pagkatapos ay umungol. Hindi ako matatalo. Hindi niya maihahayag ang ganoong kahabag-habag na anyo sa harap ng kanyang diyosa. Kailangan niyang talunin si Zhao Feng.
Swish! Isang kristal na espada ang lumitaw sa kanyang kamay, na natatakpan ng malalim at katanji tanging asul na mga linya. Sa sandaling lumitaw ang espadang ito, maging ang mga tao sa labas ng hanay ay napansin ang matalim na layunin ng sword. Nararamdaman pa nila ang ilan sa divine power ng espadang iyon. Ang mga aksyon ni Jinwei ay agad na naging sentro ng atensyon muli. Mataas na kalidad na divine weapon, Celestial Crystal Sword. Agad na sumigaw ang isang core disciple. Ang mataas na kalidad na mga divine weapon ay karaniwang ginagamit ng mga ancient god. Hindi ko akalain na ibibigay sa kanya ng ninuno ni Jinwei ang Celestial Crystal Sword para sa kanyang proteksyon. Naalarma si Zhang Yutong. Ang talas ng mga dekalidad na divine weapon ay mahahadlangan lamang ng isa pang mataas na kalidad na divine weapon. Ang mga divine weapon ay hindi pinapayagan na gamitin sa komperensya. Agad na tumawag si Pan Hao sa alarma. Ang pangunahing layunin ng komperensyang ito ay magkaroon ng mga henyo ng spiritual race na makipag-ugnayan at makipagpalitan ng mga payo, hindi makisali sa mga labanan ng buhay o kamatayan. Ang mga divine weapon ay ipinagbabawal. Ngunit walang nagtangkang pigilan si Jinwei. Pagkatapos ng lahat, umaasa silang lahat na makitang mawala si Zhao Feng sa lugar na ito. Ngunit, nangyari ang hindi maisip. Jinwei, tumigil ka. Ang malayong babaeng nakasuot ng violet ay biglang nagbigay ng malakas na saway at umaakyat sa entablado. Agad na lumipad si Kung Dai sa tabi ng entablado at pinaalis ang array. Yufei, ano? Nagulat si Jinwei. Hindi pa siya sinaway ni Zhao Yufei. Ano ang nangyayari dito? Pagdating ni Zhao Yufei sa entablado, ang malabo niyang mga mata ay tila laging nakatutok kay Zhao Feng. Yufei. Lumiwanag ang ekspresyon ni Zhang Yutong. Si Zhao Yufei ay hindi kailanman nagpakita ng labis na interes sa anumang bagay. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong matinding emosyon mula sa babaeng mahal niya. Brother Feng. Sa wakas nandito ka na. Ang dalawang malabo na mata ni Zhao Yufei ay walang ibang nakita sa mundo. Makalipas ang 30 ilang taon, sa wakas ay nahanap na siya ni Zhao Feng, 30 ilang taon na siyang naghintay. Kahit na ang 30 taon ay napakaikli para sa mga quasi-gods, pakiramdam niya ay naghintay siya ng 3,000 taon, 30,000 taon. Buti na lang at nandito na siya sa wakas. Hindi na niya kailangan pang maghintay. Huli na akong dumating. Ang boses ni Zhao Feng ay medyo hindi natural. Labis na naantig ang kanyang puso, at may bakas ng pagkabasa sa gilid ng kanyang mga mata. Nang makita niya si Zhao Yufei, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit ang kanyang puso. Nagkaroon siya ng walang katulad na pagnanais na yakapin ang babaeng ito at hindi na ito pahihirapan pa. Yufei. Hindi napigilan ng mga tao na mapasigaw sa gulat. Nararamdaman nila na sina Zhao Yufei at Zhao Feng ay tila may napakalapit na relasyon. Sa sandaling ito, hinawakan ni Zhao Yufei ang kamay ni Zhao Feng at sinimulang ihatid siya sa gilid. Pumunta tayo sa ibang lugar at mag-chat. Isang nakakasilaw na ngiti ang ipinakita ni Zhao Yufei. Paano ito nangyari? Napuno ang mga tao. Parang may kumuha ng martilyo at pinalo silang lahat sa puso. Yufei. Nawala ang isip ni Jinwei, at ang mataas na kalidad na divine weapon kanyang kamay ay bumagsak sa lupa. Walang sino man ang umasa na ang kanilang Diyosa ay kukuha ng kamay ng isang ganap na walang sinuman. At ang sinumang ito ay hindi naging isang worker disciple na lahat ng mga ito ay nililibak sa maliit na bilang ng mga beses. Nagulat si Quilin nang maglabas siya ng token at nakatanggap ng mensahe. Nanlamig ang kanyang mukha, at agad siyang lumapit kay Zhang Yutong at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkagulat, ang mga mata ni Zhang Yutong ay naging malupit at mabangis. Sandali lang. Zhao Feng, hindi ba't nasa paligid ka lang? Naglakas loob kang pumasok sa isang komperensya ng mga inner disciple at mga core disciple. Agad na tumahol si Zhang Yutong. Siya ay isang periphery disciple lang. Nagulat ang ilang core disciple. Naniniwala ang lahat na ang isa ay kailangang maging isang inner disciple para makapasok sa lugar na ito. Imposible sa kanilang isipan na makisalamuha ang isang periphery disciple. Paano nagawang makarating ni Zhao Feng sa lugar na ito na may katayuan na isang periphery disciple lamang?
Isang periphery disciple ang nang-ahas na pumasok sa komperensyang ito. Biglang tumayo si Jinwei at marahas na umungol kay Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 1248. Pag-atake ni Zhao Yufei. Sa pangunguna ng mga core disciple ng spiritual race na sina Zhang Yutong at Jinwei, nagsimulang ipahayag ng mga periphery disciple ang kanilang hindi pagsang-ayon. Bagamat ayaw nilang masaktan si Zhao Yufei, ang paningin ng kanilang Diyosa na hawak ang kamay ng isang kakaibang lalaki ay mahirap lunukan. Bukod dito, si Zhao Fang ay isang periphery disciple lamang. Ang katayuan sa pagitan niya at sa kanila ay tulad ng sa pagitan ng langit at lupa. Siya ay isang periphery disciple lamang. Wala talaga siyang respeto sa rules. Sumigaw si Wei Qingying mula sa tabi ng quasi-god Luoyu. Sa una ay napag-alaman niyang napakakaiba na si Zhao Fang ay nagawang mapromote bilang inner disciple ng napakabilis, ngunit sa nangyari, siya ay isang periphery disciple lamang. Umalis ka dito. Galit na pinandilatan ni Jinwei si Zhao Fang at humiyaw. Ngayon lang siya natalo sa labanan, kaya sa pamamagitan lamang ng pagpapahiya kay Zhao Fang ay mailalabas niya ang kanyang pali. Tapos na. Sa malapit, gumalaw si Pan Hao mula sa kanyang nabiglaang pagkahilo at napabuntong hininga. Siya ang magdadala kay Zhao Fang, at ngayong nalantad ang bagay na ito, mahihirapan siyang alisin ang sarili sa anumang responsibilidad. Bukod dito, sinaktan ni Zhao Fang ang karamihan ng mga inner disciple at mga core disciple dito. Kapag nalaman nila na siya ang nagdala kay Zhao Fang, ang galit nila ay kakalat sa kanya pati na rin ang inner disciple faction na kinabibilangan niya. Ako ang nagpaalam sa kanya na pumunta. Biglang sinabi ni Zhao Yufei, at pagkatapos ay lumingon siya kay Zhao Fang na may magiliw na tingin sa kanyang mga mata. Ang pulutong na nagbabanta kay Zhao Fang ay agad na napatulala. Yufei, ikaw. Hindi nakaimik si Jinwei. Walang ideya si Zhao Yufei na si Zhao Fang ay magpapakita pa rito, kaya paano niya ito pinayagang pumunta? Malinaw na kinakampihan ni Zhao Yufei si Zhao Fang. Yufei, kung pipilitin mong panindigan siya, wala tayong magagawa, pero parang kulang sa backbone yung taong pinapaboren mo. Alam ba niya kung paano tumayo sa likod mo at hinaranggan mo ang anumang bagyo para sa kanya? Tumingin si Zhang Yutong kay Zhao Fang at nginisyan. Si Zhao Yufei ay isang core disciple ng spiritual race at labis na pinapaboren ng marami sa mga matatanda, kaya kung gusto ni Zhao Yufei na pumanig kay Zhao Fang, wala silang magagawa tungkol dito. Kaya, pinili ni Zhang Yutong na pumunta sa Zhao Fang sa halip. Ang isang tao na maaari lamang umasa sa isang babae. Kung mayroon kang lakas ng loob, lumabas ka at managot. Ang mga nakapaligid na disipulo ay nagsimulang tuyain ang pag-uugali ni Zhao Fang bilang walang kahihiyan. Brother Fang, huwag mo silang pansinin. Hinigpitan ng kamay ni Zhao Yufei ang hawak nito. Si Zhao Fang ay isang periphery disciple lamang ng spiritual race. Wala siyang backer o patron. Kung talagang inaako niya ang kanyang mga aksyon, tiyak na siya ay magdaranas ng malupit na parusa. Ang mga inner disciple na ito at mga core disciple ay madaling makitungo kay Zhao Fang. Ngunit sa sandaling ito, humakbang si Zhao Fang at mahinahong tinitigan si Zhang Yutong. Maliban kay Kung Dai, na nanunood ng lahat ng ito na may ngiti sa kanyang mukha, lahat ay nagulat sa pagkilos ni Zhao Fang. Talagang humakbang siya pasulong. Walang malinaw na tuntunin ang komperensyang ito na nagsasaad na hindi maaaring makilahok ang mga periphery disciples. Mahinahong sabi ni Zhao Fang. Tumanggo ang lahat. Tunay na walang ganoong tuntunin. Gayunpaman, ang mga imbitasyon ay ibinigay lamang sa mga core disciple at ilang mga inner disciple. Tama, ngunit ang mga imbitasyon ay hindi ibinigay sa paligid. Walang ideya si Zhang Yutong kung ano ang ginagawa ni Zhao Fang, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling malamig at walang malasakit. Ngunit siya ay masyadong natigilan upang magpatuloy, at ang ikalawang kalahati ng kanyang pangungusap ay nilamon pabalik sa kanyang lalamunan. Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin sa pagtataka sa imbitasyon sa kamay ni Zhao Fang. May imbitasyon talaga ang batang ito. Namilog ang mga mata ni Pan Hao sa gulat nang mapagtanto niyang wala siyang inaalala. Paano? Isa siyang periphery disciple. Paano siya nakakuha ng imbitasyon? Kalokohan. Sino ang nagbigay sa kanya nito? Ilang tao sa karamihan ang mahinang nagmumura sa ilalim ng kanilang hininga.
Ang mga may karapatang magbigay ng mga imbitasyon ay ang mga core disciple, na may pinakamaraming awtoridad sa komperensyang ito. Paano nagawang makatagpo ni Zhao Feng ang isang core disciple bago ang komperensya? Ngunit walang alinlangan na nakuha ni Zhao Feng ang kanyang mga kamay sa isang imbitasyon, kaya malinaw na may karapatan siyang dumalo sa komperensyang ito. Little Dai. Si Zhao Yufei ay nasa sabik na sulyap kay Kung Dai at napagtanto na may mukha si Kung Dai na nagsasabing, "May utang ka sa akin." Pagkatapos ay lumingon si Kung Dai kay Zhao Feng, ang kanyang mga mata ay naging malungkot. Sa totoo lang, hindi rin siya naniniwala na si Zhao Feng ay angkop para kay Zhao Yufei, dahil napakaraming tao ang mas mahusay kaysa kay Zhao Feng sa mga manliligaw ni Zhao Yufei. Mula pa lamang sa mga taong naroroon, si Zhang Yutong ay isang rank 6 true god na kayang paksain si Zhao Feng na para bang siya ay isang maliit na alikabok. Marami ring mga core disciple ang hindi nakikilahok sa komperensyang ito dahil sila ay nasa pag-iisa, at mayroon ding mga core disciple ng iba pang mga paksayon ng Ziling Zone. Kung hindi niya narinig na madalas banggitin ni Zhao Yufei si Zhao Feng at nakita niya ang nag-aalala at hindi mapakali na mukha niya, hindi sana tutulungan ni Kung Dai si Zhao Feng sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng imbitasyon. Unti-unting umatras ang mga tao. Ikaw, hindi ba dapat aalis ka sa lugar na ito? Sa sandaling ito, ibinaling ni Zhao Feng ang kanyang mga mata kay Jinwei at malamig na nagsalita. Nanlamig ang mukha ni Jinwei, at pagkatapos ay naalala niya na ang kanyang pagtaya kay Zhao Feng ay tinukoy na ang matatalo ay aalis sa komperensya. Hindi niya akalain na matatalo siya, kaya hindi niya binayaran ang pastahan na ito. Napakasama ng tingin ni Jinwei na parang gusto niyang lumunin ng buo si Zhao Feng. Sa huli, umalis siya na may galit na ngumuso. Kahit na natalo siya sa labanan kay Zhao Feng, marami siyang paraan na magagamit niya sa spiritual race para maalis si Zhao Feng. Habang papaalis si Jinwei, isang lalaking berde ang balat ang lumapit sa kanya. "Big Brother Jinwei, saan ka pupunta?" Nagtataka na tanong ni Zhou Lani. Siya ay dumating ng huli dahil siya ay nasa pag-iisa, ngunit ipinagpalagay niya na ang komperensya ay hindi pa tapos. Si Jinwei ay nasa isang napakasamang mood at hindi mapakali na makipag-chat kay Zhou Lani. Kaya naman, umalis siya nang hindi man lang tumitingin kay Zhou Lani. Si Zhou Lani ay medyo awkward na pumasok sa komperensya. "Manam, Zhao Feng." Agad na nakita ni Zhou Lani ang figure ni Zhao Feng na nakatayo sa malaking clearing sa gitna ng komperensya. Bago pumunta sa komperensya, narinig niya ang lahat mula sa kanyang pinsan na si Zhao Hongyi, na humiling na bigyan niya si Zhao Feng ng matinding aral. Sa sandaling ito, nakatayo pa rin si Zhao Feng sa fighting stage habang si Zhao Yufei ay nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran niya. Hindi ba ito ang perpektong sandali para pilitin niya si Zhao Feng sa labanan at ipakita ang kanyang lakas? Thump. Tumalon si Zhou Lani sa entablado. "Zhao Feng, binubuli mo ang nakababatang pinsan ko. Bilang nakatatandang pinsan, kailangan kong ipaghiganti ang kawalang katarungang ito." Tinitigan ni Zhou Lani si Zhao Feng, isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Siya ay isang huwarang inner disciple, isang rank 4 true god na mas malakas pa kaysa sa ilan sa mga core disciple. Tahimik ang paligid na may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha. Para sa isang inner disciple tulad ni Zhou Lani na maglakas loob na hamanin ang isang tao na pinaburan ni Zhao Yufei ay walang iba kundi pagpapakamatay sa kanilang mga mata. Bilang karagdagan, ang sariling lakas ni Zhao Feng ay hindi dapat maliitin. Ngunit si Zhao Feng ay nakakasama sa paningin ng lahat ng naroroon, na may ilang core disciple na nag-iisip na kung paano siya aalisin. Bilang resulta, umaasa silang lahat na makitang maglalaban sina Zhou Lani at Zhao Feng upang makuha nila ang tunay na sukat ng lakas ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang mga inner disciple na iyon na kaalyado ni Zhou Lani ay natural na magsasabi sa kanya kung ano ang nangyayari. "Zhou Lani, napakalakas ng batang iyon, at mayroon din siyang relasyon kay Zhao Yufei." May tahimik na nag-message. "Ano?" Ang kagustuhang lumaban ni Zhou Lani ay agad na napatay. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na si Zhao Yufei ay nakatitig sa kanya na may nakakatakot na tingin. Si Zhou Lani ay medyo nagsisisi sa kanyang desisyon na dumating ng medyo huli, na nagresulta sa hindi niya alam ang relasyon ni na Zhao Feng at Zhao Yufei. Kahit na matalo niya talaga si Zhao Feng,
Haantong lang siya sa pagkakasala kay Zhao Yufei. Pero ngayong nakasakay na siya sa tigre, mahirap na siyang makababa. Hinahamon lang niya si Zhao Feng sa isang labanan, at hindi pa rin sumagot si Zhao Feng. Ngayon, tahimik lamang nananalangin si Zhao Lani na tumanggi si Zhao Feng. Nakipaglaban lang si Brother Feng. Hayaan mo akong pumalit sa kanya. Humakbang si Zhao Yufei, ang kanyang napakarilag na mukha ay isang piraso ng yelo. Hindi. Miss Yufei, ito ay maaaring medyo hindi nararapat. Nagmamadaling sumagot si Zhao Lani na nagtataka. Si Zhao Yufei ay isang core disciple na may makapal na bloodline at hindi kapani-paniwalang talento sa paglilinang. Siya ay namumukod tangi sa bawat aspeto at isang taong hindi niya pananggahasang saktan. Bilang karagdagan, si Zhao Yufei ay palaging isang babaeng hinahangaan niya, kaya nalaman niyang hindi niya kayang salakayin siya. Walang hindi nararapat dito. Ang mga mata ni Zhao Yufei ay kumislap ng nagyayelong liwanag. Buzz. Ang balat ni Zhao Yufei ay biglang naging parang transparent na kristal na kumikinang na may kulay lila na kinang. Dahil sa napakalaking bloodline na enerhiya, ang Heaven Earth Yuan Qi sa lugar ay umikot at gamulo. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, lumipad pasulong ang isang violet na hadlang ng liwanag. Ang presyon ng bloodline ng spiritual race ay pumipigil kay Zhao Lani sa iba't ibang paraan, na naging imposible para sa kanya na makaiwas, kaya magagawa lang niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapaglabanan ang suntok na ito. Boom! Bang! Si Zhao Lani ay lumipad paatras mula sa isang pagsabog ng mga violet crystal shards. Maraming parte sa kanyang katawan ang nagkristal, maging ang dugong tumutulo mula sa kanyang mga labi ay namuo at naging pulang kristal. Higit na sanay si Zhao Yufei sa paggamit ng kanyang bloodline. Ang rank 4 True God Zhao Lani ay natalo sa isang suntok ni Zhao Yufei. Ang mga nakapaligid na disipulo ay nabigla sa tanawing ito. Lumakas ang inggit sa quasi-god Luo Yu. Hindi na niya kayang kumuha ng kahit isang diskarte mula kay Zhao Yufei. Nang tumalikod si Zhao Yufei, ang malamig at malupit na tingin sa kanyang mukha ay natunaw sa isang malambing at mapagmahal na tingin. Muli niyang hinawakan ang kamay ni Zhao Feng at dinala siya palayo sa komperensya. Yufei, ang kapal ng iyong bloodline ay tila mas malaki kaysa sa sinumang tao ng spiritual race. Napaungol si Zhao Feng sa gulat. Hindi niya kailanman naisip na si Zhao Yufei ay magiging kasing kahanga-hanga sa spiritual race gaya noong nasa continent zone. Hihihi, wala akong ikukumpara sa iyo. Bihira ang pamumula ng hiya ni Zhao Yufei. Anuman ang oras o lugar, palagi niyang pinanatili si Zhao Feng bilang isang hindi malulutas na bundok. Kahit ngayon, tiwala si Zhao Yufei na si Zhao Feng ay mas malakas kaysa sa inaakala ng sinuman. Naiinggit si Pan Hao habang inalis ng numero 1 kagandahan ng spiritual race si Zhao Feng sa kanyang paningin. Ang batang ito, kilala na niya si Zhao Yufei. Bago pa man magsimula ang komperensya, dinurog ni Zhao Feng si Jin Wei, at natalo ni Zhao Yufei si Zhao Lani sa isang suntok, pagkatapos ay magkahawak kamay ang dalawa. Ang mga core disciple na naruroon ay nawalan ng anumang anyo ng biyaya o kagandahan. Iilan lamang sa mga inner disciple ang masayang nakikipag-usap sa ilang mga core disciple. Hihihi, Sister Luo Yu, bagamat magulo ang komperensyang ito, hindi naman ito masamang bagay para sa iyo. Si Wei Qingying ay tusong ngumiti habang kinakausap niya ang quasi-god na si Luo Yu. Totoo. Hindi papayagan ng pinakamataas na echelon ng spiritual race si Zhao Yufei na magsama-sama sa basura. Ngayong naisip ito ng quasi-god Luo Yu, medyo makatwiran ang mga salita ni Wei Qingying. Sa pamamagitan ng pangahas na abutin si Zhao Yufei, itinalaga ni Zhao Feng ang kanyang sarili sa trahedya. Higit pa rito, si Zhao Yufei ang nagudyok sa pinakamataas na antas ng spiritual race at ang iba pang mga core disciple ay tiyak na gusto ni quasi-god Luo Yu. Walang nakakaalam na ang pinakamataas na echelon ng spiritual race ay nanunood sa komperensyang ito sa buong panahon. Ang batang ito ang palaging inaalala ni Zhao Yufei. Paano siya napunta sa spiritual race? Mukhang ang pagdating ng batang ito ay nagbigay daan kay Zhao Yufei na makamit ang isang maliit na tagumpay. Mas malakas pa ang kontrol niya sa kanyang bloodline ngayon. Kahit ano paman,
hindi natin mapapayagan ang mababang uri ng bloodline ng brat na ito na dumumi ang bloodline ng spiritual race.